Basahin po natin sabay-sabay. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve. Whether the gods of your ancestors served beyond Euphrates, or the gods of the Amorites, in whose land you are living, but as for me and my household, we will serve the Lord. Pwede po tayong tumayo at manalangin. Hallelujah. Ay, taitin na manalangin for our Word of God. Kaya natin na ang Lord ang siyang manguna sa atin. Lord, we praise you, Panginoon. Tinataas namin ang iyong pangalan. Lord, hindi namin matututunan o malalaman ang iyong salita kung hindi mo kami pangunahan, Panginoon. Kung hindi sa tulong ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, wala kaming maintindihan, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, na gawin mo ang puso't isipan namin, ang pusong mapagpakumbaba, pusong marunong tumanggap, magkakamali, pusong marunong sumunod sa iyo, Panginoon, pusong natuturuan, at higit sa lahat, puso, Panginoon, na handang tanggapin ka ng buong buo. Lord, sa mga anak mo na nandirito, Panginoon, na dinakong, Panginoon, sa lugar na ito. Ikaw, Lord, ang may akda, Panginoon. Itong salita mo ay nararapat, Panginoon, hindi lang, Panginoon, sa amin, kundi ma-share din natin sa lahat. Kaya, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, itinataas namin sa iyo lahat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan po natin. Hallelujah. Praise God. Sino po yung nagsabi po nito dito sa ating context? Familiar po ba tayo sa buko Joshua? Hallelujah. Praise God. Alam niyo po, itong time na ito, mahabang panahon din ang lumipas na pinagpahinga ng Panginoon ng mga taga-Israelite sa mga battle. Tulad ganina, battle belongs to the Lord. Amen po. Medyo matanda na po siya si Joshua on that time. Noon siya yung nag-lead sa Israel sa tulong ng Panginoon para lahat ng battle noon ay magtagumpay ang Israelites. So maraming ginawa ang Panginoon sa buhay sa pamamagitan ng kanyang servant na si Joshua sa buhay ng mga taga-Israel noon. Lahat ng laban, hallelujah, ang Panginoon yung nagligtas sa kanila. Now this time, tinipon na ni Joshua yung mga elders, leaders, yung mga servant dito sa Israel. Dahil ang alam ko dito is magpapaalam na si Joshua kasi sobrang tanda na siya. Hindi po to si Joshua Garcia. Bata po yan. Hallelujah. Ilang taon po nung namatay si Joshua dito sa Bible. Kung kilala natin. Hindi natin kilala, napakagiting nitong si Joshua. 10 years. 10. Yung siya namatay. Pero bago yun, siyempre binilinan ni Joshua yung mga taga-Israelites. Marami siyang binilin bago siya magpaalam sa kanila. Pinaalala niya, ni-remind niya na naranasan niyo lahat ng kabutihan ng ating Panginoon. Tulad ng testimony kanina, naranasan niyo lahat. Amen. Kaya sabi niya, huwag kayong susuko o higit sa lahat, huwag niyong kakalimutan or huwag kayong mag-iiba ng Diyos. Kaya sabi niya, kung magsiserve tayo, but if serving the Lord seems undesirable to you,
Then choose for yourselves this day whom you will serve. Sino dito nagdi-desire to serve the Lord? Amen. Taas po yung kamay, may Praise desire to God. serve the Lord. Kunti lang. Hindi lahat. We will serve the Lord. Me and my house. Wow. Praise God. Yun yung mga answer. Praise God. Paano kung mayroong mga battle na? Belongs to God. Paano kung marami ng problema? Paano kung halos yung time mo kinukuha na? Or marami na umuusig sa'yo? Thank you, Lord. Si Jesus Christ nga, amen po, sa kanyang pagsiserve, siya daw yung taong na buhay dito na hindi nagkasala. Hindi Amen. mo yun, hindi siya nagkasala. Pero, ang dami niyang ang daming umusig sa kanya. Ang dami niyang kinaharap na battle. But still, sabi niya, still, let your will be done. Amen. Amen po? Magsiserve pa ba tayo? Amen. Sa kabila ng kahit na. Yes, Lord. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Now, i-elaborate natin yung mga bagay na sinabi dito. Sabi niya, whether the gods, your ancestors, pumili ka, pinapili niya yung mga taga-Israelite. Or ano pa, the gods of the Amorites, in whose land you are living. Pero siya, si Joshua, ang sabi niya, ako at ang aking sambayanan, maglilingkod kami sa Lord. Amen. Amen. Tingnan natin yung binanggit dito na yan. Ano po yung idolatry? Kinds of idolatry. Sige, magbigay tayo. Ano ang mga bagay na ito? Kasi maraming related dito yung ating pag-uusapan. Tulad ng kanina na binabanggit na gods, your ancestor, doon sa Euphrates, tsaka doon sa Amorites. Ano kaya yung mga god na ito na ayaw ng Panginoon? Na tinatawag niya na ano yan? Idolatry. Parang sinabi ni Joshua dito na mamili ka. Magsiserve ka dyan sa mga idols, or mamili kayo sa mga idols or sa Lord mismo. Amen. Amen po? Ano ba itong mga idolatry na binanggit ni Joshua doon sa mga Israelites na kanilang sinasamba noon? Praise God. Ito po yun. Yan. Basahin natin yung physical idolatry. Or, pag sinabi mong idolatry, lagi nating naiisip na ito yung mga, Celebrity. ano yung mga image. Yan. Basahin natin yung meaning. Idolatry is the worship of a physical idol or image as if it were a god, or more broadly, the worship of anything other than the true God as the ultimate object of devotion. Yan. Yun yung ibig sabihin. Mayroong physical na image na sinasamba or anumang bagay na hindi naman totoong Diyos, isa lang object. Yun yung binanggit niya na Diyos ng mga Euphrates at saka Amorites. Tingnan nyo to, yung double click pala. Yan. Yan, Amorites God. Tinignan ko, sino ba itong Amorites God na binabanggit dito? At nung sinerch ko po ito yung lumabas. Papayag kayo, ito yung Diyos natin. No. Away. Ito daw yung God of Amorites noon. Na ang pangalan niya, Amaru. At sinatawag na the Serpent God.
At sinisimbolo nito ay regeneration, protection, and cosmic balance. Pero hindi yan gumagalaw ha, hindi nagsasalita. At lalong, hindi siya tumatakbo. Pero bakit regeneration ang nagagawa niya? Protection. Because of belief. Amen? Yan. Sino pa? Yan ang sinasabi ni Joshua na, sige, yan, nasasambahin nyo. At, tsaka ito pa. Yan. Yan. Mabadbaro pa. Yan. Ito yung sinasabi dun sa verse na Euphrates God, na tinatawag na the river God. At ang significant nito ay geographical feature. Ano lang siya? Yan. Pwede natin i-drawing yan. Not a deity itself. So wala talaga siyang totally conclusion or kung ano ang kanyang tawag dito, yung kanyang paliwanag bakit siya naging Diyos. Only picture. Sa Biblia, yan po yung nasa doon sa ating pinabasa. Amen. Hallelujah. Actually, we are not totally serving sa mga ganitong klase na image. Amen po? Amen. Hallelujah. So, yung pinakita ko po sa inyo, yun lang yung doon sa context para lang malaman natin kung ano yung binabanggit doon. Yan. Ano naman tong conceptual or abstract idolatry? Bukod pala doon sa idolatry na yun na binabanggit, meron palang ganitong bagay. Meron palang conceptual at abstract idolatry. May idea na po tayo kung ano ito. Ito yung mga bagay na hindi natin namamalayan na Diyos na pala natin. Hindi natin alam na ang focus pala natin ay hindi na totally sa Diyos. Bagkus, doon na pala tayo nakafocus. Kaya minsan natanongin natin, Lord, parang natutulog ka nga ba talaga? O, parang buhay ka ba talaga? Bakit ang daming problema? Bakit? Yung pala, hindi na tayo totally nakafocus doon sa talagang Diyos na nagbibigay ng blessing. Nakafocus na pala tayo dito sa isang bagay at nalilimutan na natin yung relationship natin sa ating Panginoon. Ang sabi dito, this form involves placing anything on the same level or above God in one's life, and unhealthy attachment to abstract concepts, ideas, or values. So, yung binanggit na placing, nilalagay mo yung isang bagay or anything na kapantay na ng Diyos. Or higit pa sa Diyos. It means, ito yung mga bagay na mas pinapriority ng isang tao kaysa sa magkaroon ng time sa ating Panginoon. At ang sabi dito, masyado attached doon sa bagay na ito. Abstract, or idea, or values. Now, babanggitin natin yung mga conceptual or abstract idolatry dyan sa baba. Amen po? Ready na po tayo? Amen. Kung tayo ay hallelujah, maiintindihan natin yung bagay na to. Lahat po tayo ay nag-aaral dito. Yan. Una, yan. Basahin natin. Yan. Kasakiman at yan. Ano na natin yan? Last. Anong ibig sabihin? Uncontrolled desire for things forbidden by God, including wealth or sensual pleasures. Yan, masyadong attached dito sa kasakiman. Gusto lahat ang kinin. At pati na rin itong last na hindi mapigilan ang pita ng laman.
Amen po. Matatawa si ate. Alam ko. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. So kung may mga tao na which is nagkakaroon ng totally kasakiman sa puso at itong last na hindi na halos mapigilan. Kaya nababaliwala yung mga pinapayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Lalong-lalo na itong wealth. Ngayon, napakadami ng may ganito, di ba? Pagbukas mo sa Facebook, makikita mo na yun. Dapat pala, nag-contractor na lang ako. Praise God. Dahil po yun sa sobrang kasakiman. Yan po yung isa. Nagiging Diyos na yung bagay na ito. Ano pa yung sumunod? Ano yung pinaka-verse na mayroon natin dyan? Yan. Sa Colossians chapter 3 verse 5, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Patayin mo yung mga bagay na belongs pa sa sa nature natin. Kasi ang nature po natin is to serve the Lord spiritually. Ano po yung yung dala ng flesh? Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and pinanggit kanina greed, which is idolatry. Diba? Yung kanina image yung tinutukoy dito, binanggit ng Panginoon mismo na itong mga bagay na ito ay nagiging idolatry. Yun na yung naging Diyos. Ano pa? Yan. Okay, sabihin mo natin. Pride. Hallelujah. Kahit saan pumunta to, nagkakagulo. Kahit saan pumunta yung word na yan, lagi nang mayroong gulo. Which is pride. Self-centeredness or superiority mind. Na siya lagi ang on top. Amen po. Okay naman yung maging kumpiyansa tayo. Pero huwag naman on top na halos hindi mo na need ang ating Panginoon. Yan. Self-centeredness. Meaning, lagi ng sarili ang iniisip. Alam niyo po ba yung pride ay karakter ng demonyo? Opposite po yan ang demonyo. Kapag yan ang nagkaroon sa puso ng isang tao, amen po, tapos sira yung lahat. Marami ng sinirang relationship, lahat, iba't ibang klaseng relationship. Meron din sa sambahan, nabubuo din po ito yung ganitong thought na position. Kasama po ito. Hallelujah. Because of pride. Anong sabi dito sa Isaiah? Yan po si Satan na ito ha. Sabi dito sa Isaiah chapter 14, verse 13 to 14. For you have said in your heart, I will ascend into heaven. Si Satan yung tinutukoy dito. I will exalt my throne above the stars of God. And I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Gusto na niyang maging katulad ng Diyos. Gusto ko nang maging kapantay ng amo ko para parehas na kami. Gusto ko nang parehas kami ng pastor ko. Amen po, nangyayari po ba ito? Diba, kaninong karakter yan? Kay Satan. So, yung espiritu niya, ilaga natin. Amen po? Amen. Hallelujah. So, praise God. Ano pa? Sa verse yan. Yan. Basahin po natin.
Materialism, love of money, power, pleasure, or fame. So, meron yung dalawang binanggit kanina, nagiging form na yun ng idolatry. So, praise God. At itong pangatlo na ba? Amen. Yan. Nagiging Diyos na rin ito. Kasi mas nagiging focus na tayo sa bagay nito. Imbis na sa ating Panginoon. Materialism, love of money, power, pleasure, or fame. Kasikatan. Di ba rin ang wala ng oras sa Lord, basta sumikat lang. Di ba rin na walang mga Bible study, prayer meeting, or service, or pakikinig ng salita ng Panginoon, basta mayroong pera. Sometimes, ang tao nagiging focus mainly ay ano po, yung pera. Tama po? Lalo na kung halimbawa tayo mga OFW, syempre hindi natin maaalis sa ating isip na kailangan kumita ng pera. Tama po, para sa pamilya. Hindi naman masama ang magkaroon ng pera, yaman. Pero yung masama is kung gagawin na natin itong Diyos, yung mamahalin mo na yung kayamanan o pera. Yun po yung delikado. Amen po? At kapag minahal mo na ito, iba't iba ng klaseng kasakiman ang mangyayari. Tingnan natin, ano sinabi dito? Excessive acquisition and love for possessions and wealth. Yan, minahal na. Kaya naging Diyos na. Sabi sa Matthew chapter 6, verse 24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Hindi mo pwedeng paglingkuran ng sabay ang Diyos at ang pera. Gurin mo naging naging level. Amen po? Sabi ng Panginoon, huwag kang maging devoted dyan. Okay lang, kailangan ng pamilya kumita ng pera, okay, praise God. Need yan para sa ating mga, siyempre yung pa naman, ang dami pa namang bayarin. Lalo na magkakatapos na, bayaran naman sa bahay. Ngayon po, pag-delay pa ang sahod, naku. Sabi ng Panginoon, seeking first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. Sa halip na unahin natin yung umutang, unahin yung kumita ng pera, bakit hindi natin subukan unahin ang Panginoon? Amen. Unahin yung sources. Amen po? Unahin yung nagbibigay. Amen. Hindi doon sa naibigay. Kaya sabi ng Panginoon, yung mga naunang mga tao, nag-serve sa creation imbis na sa Creator. Hallelujah. Bakit kaya yung mga tao na sobrang talagang binubugbog ang sarili para kumita ng pera, simula noon, hanggang ngayon, binubugbog pa rin ang sarili para kumita ng pera, ha? Hindi pa ba makaipon o ano? Bakit bugbog pa rin? Kaya yung lagi daw nagbibigay, laging magbibigay. At yung laging humihingi, laging hihingi. Amen po? Subukan natin na unahin natin ang Lord. I know God will give you wisdom and knowledge how to handle finances. Kaya minsan, ganito lang yung kita mo, kaya lang, ang gastos, ganito. So, meron ng sobra. So, kumano ulit, kumita ulit ng ganito.
ganun na naman ulit. Ganito na kalaki yung sobra. How you will manage? Ang Panginoong Jesus pumunta po dito sa mundo. Wala pong sports car. Wala pong daladalang wallet. Wala po kahit na ano. Ang kanya lang mag-serve. Diyos po yun ha. Siya na yung may-ari. But he humbled himself. Amen po? Pero bakit nabuhay siya ng ano? Ng sagana. Amen. Praise Busog kasi sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Busog sa pag-asa. Busog saan? Magpakabisi ka sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po kayo magugutom. Amen. Amen po? Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya laging, alam nyo, sa pagpa-fasting, yung nanginano, yung pagkain eh. Hindi lahat nabubuhay lang sa pagkain. Nabubuhay ang tao sa bawat salita ng ating Panginoon. Amen. Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desire. Yung mga gustong yumaman. Nahuli na yung mga mayaman. Desires that plunge people into ruin and destruction. Yan ang nangyayari. For the love of money is a root of all kinds of evil. Yun pala yung ugat, yung pagmamahal sa pera, yun ang nagiging ugat para gumawa ng masama. Kaya natututong mangurakot, natututong maging sakin dahil pera. Yan. Have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Praise God. Ano pa sumunod na verse? Religion. Wala. Ako na ba o ikaw? Sino talaga? Nagagawan tayo. Yan. Hallelujah. Praise God. Ano pa po yung isa pa? Religious idolatry. Yan. Religious idolatry. Kasama pala po ito. Mga taong relihiyoso. Religion cannot save us. Amen. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Kaya ano pa ang relihiyon natin, hindi po tayo maisisave po niya. Ang makakapag-save lang sa atin ay to accept Jesus Christ. Romans 10:9. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen. Amen po? Amen. Kung i-confess ng iyong bibig, pag tinawag mong Lord, it means hindi na po tayo yung nagmamayari ng ating buhay. Lahat ang Lord na yung maghahari at masusunod. Amen. Pag nasa hari ka, mayroon ko pa bang magiging problema? Meron, pero sabi niya, sagot niya tayong lahat. Amen. Amen po? Ano po ba? Praise God. Nasa hari tayo, bakit tayo nagmumuri? Bakit tayo natatakot? The truth will set you free. Amen. Amen, Panginoon. Magpakatotoo lang po tayo. Hallelujah. People in churches who go through the motions of religious practices without ever engaging them with their heart. Pupunta lang sa sambahan, tapos lalabas na pagkatapos. Walang nangyayari. Bakit po? O sige, nasa isip na mag-a-assuring ako na mag-aayos ng upuan. Habang nag-aayos, pagod na pagod. Yung babatiin, hindi na mabati. Kasi kailangan matapos itong nagdadyan na sa mga workers, mga pastor. Napabayaan na yung totoong focus. Kaya si Marta, kaya natin si Marta, nandun na yung Panginoon, nandun pa siya sa kusina. Dahil pang ginagawa, nagdabog pa. Hindi tinutulungan ng kanyang kapatid. Pero sabi ng Panginoon, mas inuna ni Maria yung tama. Yung hindi maaagaw sa kanya. Amen. Napaka-busy mo sa mga ganyang bagay. Ito ang importante. Salita ng
Panginoon. Hallelujah. Praise God. Baka bukas wala na mag-prepare ng sa asylum. Mag-prepare pa kayo ha. Sabi ko lang, maging focus tayo sa ano. Hallelujah. Praise God. So, yan ang nangyayari. Imbis na lumalim sa Panginoon yung relationship, lumalalim sa mga bagay na pinapractice. Religyoso. Yan. Tingnan po natin ang verse. Okay, pa tayo. Yes, yan. Sa Mark chapter 7, verse 6 to 7, he replied, Isaiah was right when he prophesied about you, hypocrites. Nasabi niya, as it is written, these people honor me with their lips. They are praising God. They are praying at nagpipray. Amen po? Pero sabi ng Panginoon, but their hearts are far from me. Meron palang gano'n na nasa sambahan pero yung puso wala sa Panginoon. Ang layo. It means hindi po isinasa puso. Come and go. Come here and go there. Lumabas dito sa kabila. Hindi pumasok dito. Kaya hindi po lumalalim. Lumalalim sa ini-aim. Amen po. Hallelujah. Merong ibang pakay. It talks about motives of the heart. Hindi po kailangan ng Lord yung yung mga talent, skills, lahat ng mga bagay na meron tayo. Amen po. Ang kailangan ng Panginoon, yung motibo ng puso natin, bakit natin ginagawa. Amen. Amen? Kaya sabi niya, they worship me in vain. Nag-worship din pala, but para sa Panginoon, they worship in vain. Their teaching are merely human rules. Yung pagtuturo, rules na lang ng tao. Hindi na rules ng salita ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Ano naman po? Papalakpakan natin. Praise God. Colossians chapter 2 verse 8. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy. Yan, yung mga filosofiya. Mahirap niyang banggain. Which depends on human tradition. Nakaugalian na. Minsan hindi natin alam na hallelujah, ang tagal ng Kristiyano. Praise God. Pero kahit isang verse mo lang matandaan. John 3:16. Kompleto ang mga gawain na kailangan sambahan, pero walang ma-share na salita ng Diyos. Okay, kasi yung traditional na lang yung ginagawa. Imbis na magkaroon ng relationship sa Panginoon, ang nangyayari sa iba na pupunta sa tradisyon. And the elemental spiritual forces of the world rather than on Christ. Hallelujah. Praise God. Kaya, sabi mo sa katabi mo, gumising na tayo. Gumising na tayo. Baka kasi natutulog pa. Wake up. Gising mo lang, gisingin mo. Yan. Hallelujah. Mag-serve tayo. Mag-serve tayo. Praise God. Rise Yan. up, we will serve. Ito yung isa pa ng pinaka-delikado kasi medyo ano na natin. Love of people o ministers. Natandaan mo ba natin na kanina religious activities. Yun na yung naging Diyos. Ito naman, love of people or ministers. Hindi na yung ma-intact or mapamahal sa Lord. Ang nangyari doon na sa ka-member. Doon na nagkaroon ng focus. Kaya pag nung nawala, I remember nangyari po yan sa
Maraming times na nangyari po yan sa mga sambahan. Amen. Na intact doon sa babae. Kaya, alam mo na pag wala dito, pag hindi maka-attend, ayun, love quarrel. Yun po, nung nawala na yung isa, hindi mo na rin makita na intact pala. Sa marami po siya, doon pala na-attach in business sa ating Panginoon. Attaching ultimate devotion and reverence to people instead of directing it to God. Delikado po ito. Amen po? Hallelujah. Masyadong attach. Hindi lang po sa mga sa karelasyon, kundi meron din sa kaibigan, barkada. Minsan napapabayaan mo na isasantabi yung Panginoon dahil dito sa bagay nito na mas binigyan mo ng importansya kaysa sa ating Panginoon. Sino ba yung mas importante sa atin ngayon? Meron ba tayong pag-aari? Nothing. Wala po tayong pag-aari. Ang lahat po ay sa ating Panginoon. Kaya sometimes, hallelujah, nako-compromise yung isang gawain or yung mga ministry dahil masyadong na-attach dito, hindi kayang i-rebuke, hindi mo kayang ituwid. Bakit? Baka masaktan. Hindi mo kayang hindi mo kayang siya ay pagsabihan. Or nabibigyan mo na ng gawain for the Lord dahil sa tropa mo anak mo, kaibigan mo. At nangyari po yan. Amen po, nangyari yan sa book of 1 Samuel chapter 2 verse 29. Ano ba natin ito? Itong istorya na ito. Ito yung topic natin nung nakaraan. Okay? Eli. Why do you scorn my sacrifice and offering that I prescribe for my dwelling? Why do you honor your sons more than me by fattening yourself in the choice parts of every offering made by my people in Israel? Itong itinalaga ni Eli yung kanyang mga anak, sambahan, naglilingkod. Amen po, yung mga inaalay na pagkain, hilong pa, binabanata na nila. Hindi na maantay na maluto para i-serve. Yung pala, may ibang pakay doon sa ihahayin sa mga servant. Nagtabi na. Hindi pa Sharon. nag-save na. Sharon. Wala may Sharon. Patapusin naman. Kaya sabi na, hindi yung maluto at may serve. Parang nakarelate yung mga Sharon dito ha. Pero malinaw. At hindi lang yun. Meron din ginagawa itong dalawang anak niya na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Yung mga babae na nandudo na umaatin, wala na. Pero si Eli, dahil sa anak niya, pinagsabihan naman niya, pero hindi niya talaga in-stop. Kulang po yung pagsasabi. Dapat patigilin mo. Amen po? Amen. Totally yung stop. We are pleasing God, not people. Amen po? Amen. Yan. Anong ginawa ng Panginoon? Sabi niya, pinatay po yung dalawang anak niya. At sa bandang huli, isinama siya. Ganun yung naging resulta dyan. Dahil mas pinahalagahan ni Eli ang kanyang dalawang anak kaysa sa relationship na sa ating Panginoon. Which is sa ating pong buhay. Kung ano yung tama na sinasabi ng Panginoon, sundin niyo po. Amen. Do not compromise. Para lang sa dahil kaibigan mo, anak mo, or tatay mo, nanay mo. General po yan. Bandang huli magsisisi ka sa gagawin ng ating Panginoon.
Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ako. First Corinthians chapter 2 verse 4 to 5. For when one says, I follow Paul, and another I follow Apollos. Ito yung mga na-attach din sa mga leader. Are you not mere human beings? Sabi ni Paul. But after all is Apollos and one is Paul. Only servants through whom you came to believe, as the Lord has assigned to each his task. Doon ako kay Ibuloy. Kayang patigilin ng lindol. Doon ako kay pastor ganito, kay pastor ganito, kasi magaling yung mag-preach, buhay na buhay, nagpapagaling, magaling yung magsalita. Amen po, namimigay yun ng pera. Doon ako, masaya doon. Ano po yung mga servant? Sabi dito, mismo si Paul mismo nagsabi, kami ay lingkod lamang. Only servants. Amen po. Yung binanggit kanina, testimony, don't look to people. Look Amen. on the word of God. Amen. Praise God. Tama po yun. Yung binanggit ng Panginoon, pag sinabing look on the word of God, you should test the Spirit. Scriptural, basahin po natin para makita natin. Dahil kung sasabihin ko sa inyo na meaning nito ay magpayaman tayo, pagsilbihan niyo ako. Amen po? Ano mangyayari? You should test also yung nagpapahayag ng salita niya. May baka sa sarili na, hindi na sa salita ng Diyos. Amen po? Kaya ito, sinabi niya sa kanyang mga lagad. Nag-divided na eh. Dito ako, dito ako, dito ako, dito ako. Sabi ng Panginoon, sabi niya, nirebuke niya. Kami ay mga servant lamang na nabigyan ng task. Sa Panginoon po tayo mag-focus. Amen. Hallelujah. Sige po, sabihin niyo sa ating katabi, ito, laksan natin. Choose for yourself this day who will serve. We will serve the Lord. Hallelujah. Praise God. Sino yung pagsisilbihan natin? Jesus. Jesus o yung mga binanggit kanina? Jesus. Idolatry po yun. Hallelujah. Anong sabi ng Panginoon? Lahat ba tayo mayroong gift sa Panginoon? Tama po. Lahat tayo ay mayroong gift sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi niya dito sa ayan. Praise God. Isang bagay, napaka-importante po yun. Ang bagay na ito. 3 forms of service. Sinabi natin na we will serve the Lord. Amen? Amen. May mga tatlong klase ng service. Service. Yan. Sige, sabi natin. I service. Merely looks good to others. Ito yung paglilingkod na pakitang nagsiserve. Hindi ko na ito elaborate kasi medyo na yung natin. So ito yung tinatawag na ginagawa ng yung isang bagay para makitang nagsiserve. But totally wala yung connection sa Panginoon. Ito naman yung lip service. Ano ito? Only sounds good service. Ano ibig sabihin ito? Bibig lang. Puro Salita. dahon. Walang bunga. Amen po? Hindi makitaan. Ito yung sinasabi na lip service hanggang salita lamang. At ito naman ang deserve ng Panginoon. True and pure. From the heart service. Amen. Amen? Amen. True and pure and acceptable to Jesus. Ito yung comes from our heart. Mag-serve na po tayo. Amen. Pusuin natin. Yes, Lord. Amen? Hallelujah.
1 Peter chapter 4 verse 10, each of you should use whatever gift you have received. Ano mong sinabi? To serve others. Paano mo masasabi na totally naglilingkod ka sa ating Panginoon? O nagsiserve ka sa Lord? Praise God. Masasabi mo lamang na totally tayo ay talagang naglilingkod sa ating Diyos once we serve others. Amen. Amen po? Praising God? Yes. Yung reverend mo sa Panginoon, okay? Kumakanta ka for the Lord. Ano pa? Tugtog ng guitar. Pwede kang tumugtog. Kahit anong tugtugan mo. Amen po? Now, ang tinitingnan ng Lord, yung binanggit ka nila, the motives of your heart. Are you singing? Kasi gusto mong ma-lead yung tao to worship? Or gusto mong ipakita yung magandang boses mo? Amen po? Hallelujah. Are you dancing dahil ba makita ang step mo? Or you dance dahil gusto mo na ma-encourage yung mga tao na mag-dance din for the Lord? Amen. May pagkakaiba po yun. Hallelujah. Sabi dito, receive to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Amen. Kung gift ng Panginoon, kanino mo gagamitin? Kay Lord, Hallelujah. Sa ating Panginoon, siyempre. serve others. At ang sinabi ng Panginoon, serve others. Hindi po sarili. Mark chapter 10, verse 42 to 45. Jesus called them together and said, you know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Ito nga, sinabihan niya ang mga disipulo, yung mga gustong mag-serve sa ating Panginoon. Ang sabi niya, hallelujah, not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. Amen. Sa mundo, kung sino yung mga high official, sila yung pinaglilingkuran. Tama po? Hallelujah. But is in spirit, para sa Lord, ikaw dapat ang nagsisilbi. Amen. Hindi ikaw ang pinagsisilbihan. Kaya sabi niya, kung gusto mong maging on top for the Lord, maging alipin ka ng lahat. Yan. Shut down. Magpaalipin ka sa lahat. Mag-serve ka sa katabi mo, sa pamilya mo, at saan? Sa lahat ng tao. And then, you will be, you will become first. Kaya sabi ng Panginoon, marami ang nauuna na mauhuli at marami ang mauhuli na mauuna. Amen. Sometimes, dangerous yung marami ka nang nalalaman, matagal ka na sa bahay. Ngayon po, I experienced na mayroon din akong mga kaibigan na totally sa pag-aaral. Pero yun din ang nagbigay sa kanila ng dahilan para mawala sa presensya ng ating Panginoon. Nanalo sa debate, pero hindi na-win yung soul. Win the debate, but not winning the soul. Yun ang nagiging problema. So, hallelujah. If we want to serve the Lord, tayo po tumayo. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God.